tayo naman guys at magbigay naman tayo ng ng powerful support dito sa ating friend Tika Coffee. Di ba? Ang pogi niyan. I want to see him soon. Charot. Ganun ba yan? Wait lang. Buko, wait lang. Ba't may balbas kami? Anyway, dito tayo kay Kakopi. Guys, do not forget, alam niyo naman, subscribe talaga yan. Lahat ng mga mga pro-government. Super subscribe. Ano ba to? Ayan. O, pindutin niyo yung all. Tayo magpapatumpik-tumpik pa. Andito na ang topic ni Kakopi. Bibigyan niya tayo ng linaw. Ang dami-dami niyang mga masasabi at will support him. Ha? Go. Ano ba? Go na. Laban na. Dito. May nakabahan ako dito. Ba't naman ako pinakabahan? Go na kasi Kakopi, oh. Go. Pilipinas, kumusta po kayo? Binabasa ko itong balita ni patungkol dito kay impeachment ni Sara Duterte kasi yung prosecutors mula sa House of Representatives, di ba? Itong si Jervil Luistro. Kilala niyo yan, Ka-Coffee? Yes. Of course, kilala ninyo. Yung matapang na mambabatas, pakita ko sa inyo. Yung matapang na mambabatas, diyan po sa Batangas. Ayan. Madalas makita niyo sa mga balita yan, Ka-Coffee. Siya yung isa sa tatayong lead ng prosecutors once na mag-proceed na po ang impeachment trial dyan po sa Senado. Matapang ito Ka-Coffee, abogado, matalino. Napakinggan na natin ito Ka-Coffee, paano ito mag-interpolate noong panahon po ng mga hearing ng Quadcom. Yes. Sabi niya, matibay Ka-Coffee ang hawak nilang ebidensya. Ang description niya nga dyan rock solid, kasing tigas ng bato ang pinanghahawakan nilang mga ebidensya na siguradong magpapakonvict kay Sara Duterte, matatanggal sa pwesto niya at hindi na makakatakbo sa kahit na naman pong posisyon sa gobyerno. Naku po, kaya pala tumakbo agad ng Korte Suprema itong grupo nila Sara Duterte dahil kapag nag-proceed na yung impeachment trial, wala na silang kakabutin dyan. Kaya yung lusot na lang nila, technicalities. Kaya nandyan yan sa Korte Suprema para gusto nila ipatigil ng Korte Suprema yung impeachment proceedings dahil illegal daw po yung pinagdaanan yan. O sige, ano tong sinasabi na matibay, na rock solid daw na pinangahawakan ng prosecutor laban dito kay Sara Duterte? Iiyak talaga mga DDS dito Iiyak sila dyan once na mag-proceed na yung trial kasi ang tingin ko nga dyan, baka si Bato na solid supporter yan ni Digong, baka bumoto yan para makakonvict si Sara Duterte. Yan ang basa ko dyan. Sige, basahin natin itong balita Ka-Coffee mula sa One News. Impeach complaint, rock solid, says prosecutor. Matibay, very confident sila. Nung isang araw na, basa rin natin yan. Alam nyo ba guys, na siyempre alam nyo yan. Ang mga hindi lang naman umaamin na ito guys, ay yung mga DDS. Bakit? Bakit kayo ganyan guys? Alam natin na si Bato de la Rosa ay avid supporter, ally ng DDS, ng Duterte family. Diba? Tapos ang sabi ni Kakopi the Pogi, ang sabi niya naman is, possible baka bumoto pa ma-impeach si Sara. Kasi nga, what if? Mga senator, mga linta lang naman yan. Kung sino lang naman yung mga powerfuls. At kung sino yung mga dominating talaga as of the moment. Halimbawa, for example, sikat ka sa social media and you have powerful manipulating charisma. O diba? Ganon yun. Kung sino ang mga sikat, doon talaga, doon makasumusunod yung mga, wala kayong mga paninindigan. But mostly, I would say mostly lang naman. Meron pa rin namang mga, kahit let's say, kasi may may opposition O di ba? Kung sa tingin nila na kahit naman ito manalo, makikilala pa rin ako si Chis Escudero. You're not rightful anymore. You're not righteous anymore, Chis Escudero. Kaya ako dati hangang-hanga talaga ako sa iyo. But anyway, going back, ang lakas talaga ng hawak na ebidensya. So powerful yung yung ebidensya na hawak ng Kongreso. Guys, namely yung House of Representatives.
sige, laban pa, i-support pa natin kasi kako. Sinasabi nila 10/10, kumbaga 100% na makukonvict nila si Sara Duterte. Kasi ako rin convinced talaga ako ka-coffee. Matibay yung ebidensya nila dyan. Kasi kung babalikan mo yung Quadcom, yung hearing na yan, ibinantayan din natin yan Maraming testimonya doon, yung mga opisyal ng Department of Education. Yes. Umamin sila under oath ka-coffee. Umamin sila na sinusuhulan sila every month. Diba? Sinusuhulan sila ni Sara Duterte. Para saan yung suhol na yan? Siyempre may kapalit yan. Yung records na inilabas ng PSA na hindi nag-e-exist. Kung alam nyo, kung mapapanood nyo yung hearing, merong mga in-invite doon na mga witness. Tapos merong mga lumabas na mga nabibigyan daw ng sobre na may laman. That's basically bribery. Munti ko nang makalimutan. Anyway, 'di ba? Pag mayroong mga ganung mga binibigay-bigay para daw magkaroon ng trust and confidence yung lola mo. So binibigay niya din sa mga tao, especially dun sa mga non-believers. So may siguro mas malaki kung ganito 'yun kung gaano ka hindi katiwala sa kanya, ganon din kalaki ang ibigay sa iyo para for you to believe. That's bribery. You're bribing the people. That's wrong. That's impeachable. Yan, yung mga beneficiaries ng confidential funds, napakatibay niyan. Yung pagbabanta niya kay Presidente na tsutsugin niya, napakatibay niyan. May video recordings yan. Authenticated by the NBI. Ano pa? Napakarami pa. Yung COA report, mga irregularities dyan. Napakarami. Kaya makukonvict talaga to si Sara. Batangas Representative Jervil o Ma'am Jinky Luistro, a member of the prosecution panel in the impeachment of Vice President Sara Duterte, maintained that the complaint was properly signed and affirmed by 215 members of the House of Representatives. Napakarami ang bumoto para ma-impeach si Sara Duterte. 215, may mga humabol pa nga yan. Di ba? Kung hindi siya influential ang lola mo, kung hindi siya influential sa maling gawain, well, definitely the congressmen will never vote for the impeachment for her. Di ba? Will never sign the impeachment sheet. Why? Kasi nga, alam naman nila, yung social media, guys, kaya akala nyo ang daming supporters ni Duterte. Ang sisipag lang talaga nila. They are trolling around. I'm sorry, ayaw ko mapahiya dito kay Kakopi. They're just messing around. They're just doing it for pay, I believe. Ako naman, I'm just supporting the government, diba? I'm just supporting them. So, kung hindi ako bigyan, at least mayroon akong nagagawang tama. Diba? Kung hindi, I mean, not bigyan as they give me is the YouTube. Di ba? Sabi naman kayo, nadulas na naman. Issue pa naman kayo masyado. Diyos ko, hindi yung ganun. Dahil meron naman kasi mga nagbibigay ng mga token na MM. Kahit recognition, para sa gaya nila, nabibigay sila ng recognition na thank you for supporting pro-government. That's maybe, galing pa yun kay President. Hindi naman tayo mabigyan sa ganun. Diba? Basta we support the government. We are pro-government. Ang hirap madulas sa inyo, ha. Isip-isip kayo agad ng babasahin ko yung comment yung isa-isa. Kakopi, pagtabol mo ako dito. Impeachment complaint against Vice President Sara Duterte is rock solid and nothing in it is unconstitutional, flawed, or violative of due process. Batangas Representative Jervil Luistro said Thursday, February 20. Kung kini-question ng kampo ni Sara Duterte na unconstitutional o labag sa batas, may mga procedures na hindi ginanap o hindi ginawa at irregular na-impeach agad siya dyan sa House of Representatives, patunayan nila yan. Kasi sa side nila, Kong Jinky, matibay-tibay ang pinanindigan nila, dumaan yan sa tamang proseso, matibay yung kanilang mga ebidensya dito sa impeachment na yan. Kasi kung sinasabi niya matapang yung kampo nila Sara Duterte, di ba pinapanindigan nila, tama, wala inosente si Sara, di pumunta kayo dyan sa korte, sa Senado, kung saan magaganap ang impeachment trial, ipakita ninyo, patunayan ninyo. Di ba? Dyan yung patunayan, dyan kayo magsalita.
Diyan nyo ipresenta yung mga inyong ebidensya para mapalabas ninyo na inosente si Sara Duterte. Pabor sa inyo yan. Kung totoong inosente yan, malalaman ng buong mundo. Yes, huwag nyo nang iwasan kasi if you're righteous enough, if you are in a right track, huwag nyo iwasan yan to print camera. Huwag nyo iwasan yung impeachment. Bakit? Bakit naman iwasan if sa tingin mo naman ma-fulfill mo yung rules? Di ba? Di ba? In a good way. So I'm trying to say is, kung matapang ka, at tingin mo tama ka, mas papanigan ka ng mamamayan or ng taong bayan as a majority, 'di ba? Kung maipopresent mo ng tama, maipopresent mo na talagang you are doing the right thing. Wala yung mga Mary Grace Piatos na yan, Kukoy Villamin na yan. There's been an issue around the world. Bakit kasi yung gumawa niyan, why they named it Piatos, Mary Grace, nakakatawa. Sana ginawa na lang general name, Anthony Cruz, Juan de la Cruz, kahit pa paano naman magkakaroon sila ng lusot. They can even pay people para makalusot sila, di ba? But I am not encouraging, I'm not telling you to do that. You have to be very open. Kasi nga, that's the fund of the bayan. It's heartbreaking. Inis na ako. Sige, I'll give you 2 minutes. Pagtatawanan ng buong mundo yung mga nag-file ng impeachment complaint. Dahil inosente pala si Sara, covered lahat yan. Lahat ng media, nandiyan naka-cover. Blow by blow. Inilalabas sa mga nangyayari dyan sa impeachment trial. Pabor sa inyo yan. I-publicity nyo yan. And once na hindi ma-convict si Sara Duterte, malaki yung chance niya na manalo siya sa pagka-presidente sa 2028 kasi pwede mong palabasin na pinagtulungan lang siya. Yan ay kung hindi siya makukonvict. Eh kung makonvict siya, goodbye. Ang pangarap ninyo maging presidente siya sa 2028. Napatanggap. Ay! Ba yan? Naputol pa. Nakakabad trip naman. The Batangas lawmaker was debunking claims raised by supporters of the Vice President in their petition before the Supreme Court to stop her Senate impeachment trial. Di ba? Una, grupo ng mga lawyers diyan sa Mindanao, tumakbo ng Korte Suprema. Sunod naman si Sara, kinabukasan, tumakbo rin ng Korte Suprema. Ang lahat ng gusto nila, ipatigil yung proceedings na yan. In fact, di pa nga nagsisimula sa Senado. First, si Luis Ro nagsasalita. First, they stated, we did not follow the rules on verification. Just me, yung Marimar, basic. Ang daming abogado dyan sa House of Representatives. Yung mga staff niyan, mga abogado yan. Hindi ba nila mapapansin yan kung hilabag sa batas yan, labag sa rules, labag sa procedure? Okay, I'm cutting you na. Even though love na love kita, ka-copy. Follow nyo na siya, ha? Subscribe. Ito lang yung masasabi ko. Sa mga nag-file ng complaints against impeachment, guys, alam ko na yung binabalak nyo. You're just prolonging, you are just diverting the situation because you really don't want the impeachment to prevail. You really don't want the Congress to prevail. Kasi alam nyo alam yung matatalo talaga doon pa lang sa doon pa lang sa pag-open ng bank account. Well, definitely malalaman na natin doon kung tunay ba yung kausap nating Sara Duterte na yan. 'Di ba? Pag nabuksan yung guys at nakita nyo ang daming anomalyo, doon natin mapapatunayan na ang Sarang pinapahalagahan nyo ng napakatagal. Pinapaikot lang pala kayo, guys. And then kinukuha yung pera ng taong bayan. For what? Nagpakarami siya ng pera. For what? Ako nga hindi makakuha ng 1,000 isang araw. Pero hindi ko kino-compare yung sarili ko sa layo ko naman doon. Siyempre, kahit pa paano, Vice President yun. But anyway guys, please don't forget to follow, subscribe, ka-copy. Sige, pati ako na din. Diyos ko, paano na tayo niya magtagumpay? I want a lot of audience. Ay, may nag-text. Sige na guys, bye-bye na. First,